si Ferdinand Romualdez Marcos. Live mula sa GMA Network Center, ito ang oras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Tinawag na kasinungalingan ni Pangulong Bongbong Marcos ang aligasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na wala umanong bisa at hindi dapat ipatupad ang mahigit 6.3 trillion pesos na 2025 national budget. Ayon sa dating Pangulo at isang dating mambabatas, may mga blanco sa hawak nilang kopya ng BICAM report ng budget. Depensa naman ng Budget Department, ibang dokumento ang hawak ng dating Pangulo at hindi ang General Appropriations Bill na kompleto ng piniresenta sa Pangulo. Nakatutok si Ivan Mayrina. He's lying. He's a president. He knows that you cannot pass a GAA without with a blank. He's lying. Yan ang mariing pagtanggi ni Pangulong Bongbong Marcos sa aligasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na iligal at hindi pwede ipatupad ang pinirmahan ni Marcos na 2025 General Appropriations Act o National Budget. Ang basehan ni Duterte, ang hawak daw nilang kopya ng Bicameral Conference Committee report kung saan blanco umano ang halagang inilalaan para sa ilang mga items sa budget. Galing daw ito kay Davao Congressman Isidro Ungab na minsan nagsilbing chairman ng House Appropriations Committee. Ito yung mga blanco. Hindi mo ka nagpas a law with blank para ka nag-issue ng check niya ng blanco to. Ano yung sabihin? Sila na ang maglagay, ang sekretary o ang direktor? Anong kalokohan ng naisip ninyo niya? That is falsification of law. Perjurian or whatever criminal action. You can all go to jail for that. Pero giit ni Pangulong Marcos, He's lying because he knows perfectly well that that doesn't ever happen. Sa kasaysayan ng buong Pilipinas, hindi pinapayagan na magkaroon ng item ang GAA nang hindi nakalagay kung ano yung project at saka ano yung gastos, ano yung pondo. buwelta naman ni Executive Secretary Lucas Bersamin, fake news at isa rin daw krimen ang magpakalat nito. Daan-daang kawani daw ng gobyernong sumuyod sa bawat isa sa mahigit 4,000 pahina ng budget bago isinabatas. Pagpunto rin ng Department of Budget and Management o DBM, magkakaibang dokumento ang pinag-uusapan dito. Ang Bicameral Conference Committee report ay ang resulta ng pagtutugma ng magkaibang bersyon na ipinasa ng Senado at Kamara. Sabi ng DBM, ito raw ang pinakita ni Duterte at Ungab at hindi ang General Appropriations Bill o GAB o ang General Appropriations Act o GAA na siyang pinirmahan ng Pangulo. Ang GAB ay ang dokumento matapos ma-ratify o maaprobahan ng Senado at Kamara ang panukalang budget. Ito ang isinusumite sa Pangulo para pag-aralan at kapag pinirmahan para maisabatas, ito ang tinatawag na GAA. Sabi ng DBM, ang GAB na ipiniresenta sa Pangulo, kumpletong dokumento raw at walang blanco mga pahina o kulang na detalye. Bilang depensa naman kay Duterte, sinabi ni Attorney Salvador Panelo na nagpapahayag lang ng legal na opinyon ng dating Pangulo. At kung may basihan, dapat may managot. Pero tanong ni Ungab, paano na kompleto ang GAA kung may blanco sa BICAM report? Bakit pinirmahan ng mga mababata sa umano'y depektibong Bicameral Conference Committee report at niratifika ito? At bakit daw pinirmahan ng Pangulo ang isang depektibong batas? Posible raw sumama si Ungab sa mga petisyon na hihilingin sa Korte Suprema na ideklarang invalid at unconstitutional ang 2025 budget. Sa ngayon, inihahanda na raw ng mga abogado ang isasampang reklamo tungkol dito. Nauna nang sinabi ng Malacanang na kumpiyansa sila sa naisabatas sa GAA, pero hindi naman daw nila mapipigilan kung may komisyon ito sa Korte Suprema. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina, nakatutok, 24 oras. Hinatulang guilty ng Sandigan Bayan sa kasong graft ang dating Quezon City Mayor na si Herbert Bautista at isa pang dating opisyal ng lungsod. Kaugnayan sa mahigit 30 milyong pisong kontrata na hindi dumaan sa sangguniang panglungsod. Nakatutok si Mark Salazar. Emosyonal si dating Quezon City Mayor Herbert Bautista nang basahan ang hatol kanina sa Sandigan Bayan Special 7th Division. Sabi ng korte, guilty beyond reasonable doubt si Bautista at ang dati niyang city administrator na si Aldrin Cunha
sa kasong paglabag sa anti-graft law kaugnay ng proyektong Online Occupational Permitting and Tracking System ng Quezon City Hall noong 2019. Si Bautista ang dating artista na naging mayor ng Quezon City mula 2010 hanggang 2019. Ang 32.1 million peso project sa panahon ni Bautista ay binayaran daw ng walang appropriation ordinance ng sangguniang lungsod at binayaran ng buo kahit hindi pa kumpleto ang proyekto. Bilang parusa, ipinag-utos ng Sandigan Bayan na makulong sina Bautista at Cunha nang hindi bababa sa 6 na taon at 1 buwan at hindi sosobra sa 10 taon. Pinatawan din sila ng perpetual disqualification para magsilbi o manungkulan sa gobyerno. Sinubukan ng GMA Integrated News na kunan si Bautista at si Cunha ng kanilang pahayag habang palabas ng Sandigan Bayan pero tumanggi na sila. Sa isang pahayag, iginiit naman ng mga abogado ni Bautista na ikinalulungkot nila ang desisyon ng Sandigan Bayan. Inosente raw ang kanilang kliyente at wala raw ginawang paglabag. Wala raw ni isang sentimong napunta kay Bautista galing sa proyekto. Wala rin daw sinumang nadehado kahit pa ang Quezon City government dahil napakinabangan naman daw ito ng lungsod. Naghahanda na raw silang iapila ang desisyon. Samantala, sasailalim sa provisional liberty o mananatiling nakalaya sina Bautista at Cunha habang inaapila nila ang desisyon. Para sa GMA Integrated News, Mark Salazar, nakatutok 24 oras. Inabot ng mahigit 9 na oras ang pag-apula sa nasusunog na cold storage facility sa Quezon City. Hindi lang pahirapan sa pag-apula ng apoy, dagdag din sa pangamba ang katabi nitong gasolinahan. Nakatutok si Maki Pulido. Makapal na usok at nagngangalit na apoy ang lumamon sa cold storage facility na ito sa FPJ Avenue, Barangay Del Monte, Quezon City kaninang madaling araw. Kwento ng security guard ng katabing business establishment, pasado 2:00 ng madaling araw nang mapansin niya ang makapal na usok. Mabilis lang ang pangyayari at inakyat na agad sa first alarm ang sunog. Isinara rin ang bahagi ng FPJ Avenue para libreng makagalaw ang mga fire truck. Kinabahan daw ang gwardya ng katabing business establishment dahil pader lang ang pagitan ng cold storage facility sa isang gas station. Baka po madamay kami o kaya biglang sumabog. Agad-agad po kami nagsarado ng breaker po namin, pinatay din po namin. Nag-alala pati mga rumesponding bumbero. Kasi kung nag-collapse yung structure palabas dito sa may gasoline station, nandun yung bubong ng store nila, yung mga pwedeng ma-damage. So yung bomba po namin kanina, kasama ng ating mga volunteer, patulak yung yero para hindi dito tumumba. Inabot ng mahigit 9 na oras bago ito idineklarang fire under control pasado 12:00 ng tanghali. Pahirapan daw ang pag-apula sa loob ng cold storage na puno ng frozen meat products. Gumamit pa ng mataas na hagdan para mas maabot ng binubugang tubig ang pinagmumula ng sunog. Nagmumula raw kasi ang sunog sa insulation na foam na hindi agad maabot ng binubugang tubig dahil natatakpan ng metal sheets. Iniimbestigahan pa ang sanhi ng sunog. Sa usok po, nahirapan kami kahit naka-CBA dahil madilim po sa loob para kayong nasa loob ng refrigerator na malaki. Wala namang nasaktan pero nilapatan ng first aid ang isa sa mga nanghinang bumbero. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido, nakatutok 24 oras. May sunog din sa gitna ng pista ng Santo Niño sa Tondo, Maynila kahapon. 2 ang nasawi. Nakatutok si Bea Pinlac. Imbis na mapuno ng kasiyahan ang Tondo, Maynila sa araw ng pista ng Santo Niño de Tondo kahapon, makapal na usok at naglalagablab na apoy ang bumalot sa bahay na to sa Barangay 48, Barrio Menu. Sa bilis kumalat ng apoy, ang mga residente, kanya-kanyang buhos ng tubig para makatulong sa pag-apula ng sunog. Kita pang sumampa sa hagdan ng tauhan ng barangay para isalba ang lalaking natrap sa ikatlong palapag ng nagliliyab na bahay. 9 na pamilya ang apektado sa sunog na tumagal ng humigit kumulang kalahating oras bago tuluyang naapula pasado 5:00 kahapon ayon sa mga otoridad. Isang senior citizen ang sugatan. Akala ho namin okay na. Kasi yung senior citizen na nailabas namin, na lapnos yung likod, bali napadala namin sa ambulansya. Patay naman ang 58 anyos na lalaki at kanyang pamangkin na 43 anyos. Nakita ko yata yung pamangkin na malapit dun sa hagdan.
na parang gagapang pababa. Tapos yung chewin, naroon sa may kusina. Kwento ng mga kaanak nila, umakyat pa ulit si Papa kasi nandun pa yung pinsan ko. Hindi na po sila bumaba. Mahal na mahal ko si Papa. Hindi ko po papabayaan si Mama at kapatid ko. Sobrang sakit. Hindi din naman po inaasahan na ganong mangyayari. Sakit siyempre. Hindi ko man in-expect na. Hindi ko in-expect na babalik yung ate ko eh. Ate, pasensya. Hindi ko alam na bumalik eh. Inaalam pa ang sanhi ng apoy na nagsimula raw sa ikalawang palapag ng bahay. Para sa GMA Integrated News, Bea Pinlac, nakatutok 24 oras. Nakapagtala na ng unang kaso ng Mpox ang Baguio City. Ayon sa kanilang Health Service Office, 28 taong gulang na lalaki ang pasyente na tinamaan ng tinatawag na Clade 2 Mpox virus o mas mahinang uri ng Mpox virus. Natapos daw ng pasyente ang isolation period at dineklarang magaling noong January 17. Paalala po ng LGU, sundin ang mga health protocol gaya ng pagsusuot ng mga face mask, physical distancing at pagkakaroon ng proper ventilation. Noong Desyembre, nakapagtala na ang DOH ng 52 cases ng Mpox sa bansa. Kalaboso ang isang Chinese national at 2 kasabot niyang Pinoy na sangkot umano sa pang-espiya sa mga kampo ng militar, opisina ng gobyerno, pati mga mall, gamit ang ilang high-tech na equipment. Ang Chinese national lumalabas na graduate ng isang universidad na kontrolado umano ng People's Liberation Army ng China. Nakatutok si Dano Tingkungko. Ito ang ilang high-tech na intelligence, surveillance and reconnaissance equipment na narecover ng NBI at AFP mula sa sasakyang ginamit ng isang Chinese national at 2 Pilipinong kasamahan na sangkot umano sa paniniktik sa mga kampo na militar at ilang mga vital installation sa Luzon noong Disyembre. Ang mga gamit na ito hindi raw basta-basta dahil kayang bumuo ng 3D map ng kahit anong lugar na pupwestuhan niya kahit hindi pumasok sa loob. Kayang ipadala real-time at posible umanong naipadala na sa hindi malamang lugar ang anumang datos na nakalap sa mga lugar na inikutan nito. So alarming in the sense na itong mga equipment is capable of producing coordinates. I don't want to sound as an alarmist, pero pwede ho kasi itong gamitin in terms of drone control. Malalaman ho nila yung ating topography. Kasama umano sa inikutan ng grupo ang ilang EDCA sites o yung mga base militar ng Pilipinas kung saan pwedeng magpwesto ng mga sundalo, pati na ilang mall, airport, seaport, opisina ng gobyerno at planta ng kuryente. Ongoing yung investigation namin kung bakit kasama yung shopping malls. Titingnan pa namin yung anggulo na kung saan mag-fit doon sa kanilang modus. Nabuking ang operasyon matapos matunugan ito ng AFP at NBI. Arestado ang Chinese national at 2 Pinoy na kasabwat. Last December, na-share sa amin ng Naval Intelligence ng Armed Forces of the Philippines ang isang information na merong Chinese group na nagpunta dito sa Pilipinas at nagmamanman sa ating territory. Fortunately, yung aming cybercrime team, with the help of the Special Task Force, were able to locate yung tao. Tinanong ho namin siya kung licensed surveyor ba siya, galing ba siya sa isang private company, military ba siya, or law enforcer, etc. So wala siyang naipakitang permit. Batay sa imbestigasyon, ang sangkot na Chinese national ay isang engineer na graduate ng isang eskwelahang kontrolado umano ng People's Liberation Army ng China. 5 taon na raw itong nananatili rito sa bansa. Nakitaan din daw sila ng mga deposit slip na nagkakahalaga ng 1.5 million pesos linggo-linggo at may financer din daw mula sa China. Kinasuhan na siya ng espionage in relation to violation of cybercrime law. Ang mga kasabwat naman niyang Pinoy, nag-execute sila ng extrajudicial confession saying that inutusan sila nito na umikot sa ganitong lugar and then i-process itong klase ng equipment through the directives of the Chinese nationals.
Ayon sa AFP, ito ang pangalawang beses mula nung nakaraang taon na nakabisto sila ng pang-ESPya ng ganitong paraan. Inaalam na raw kung ano ang kaugnayan ng mga ito sa isa't isa. Last year, we also apprehended another Chinese individual who was himself driving an Innova, Toyota Innova vehicle, which had the similar setup of equipment. We are still conducting also the forensics on the equipment, but initially what we saw in the equipment were pictures of camps, picture ng Fort Bonifacio, picture ng Camp Aguinaldo, picture ng Camp Crame, and so on. So tinitignan po namin lahat ng connection nitong mga ito. Para sa GMA Integrated News, Dano Tingkung ko, nakatutok 24 oras. Gumugulong na po ang paglalagay ng COMELEC ng mga pangalan ng mga aspirant na hindi isinama sa balota kasunod ng kautusan ng Korte Suprema. Sa Miyerkules na planong simulang mag-imprenta ulit, pero ngayon pa lang may inilatag ng hakbang sakaling may kailangan muling idagdag na pangalan. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. Muling nagsagawa ng tinatawag na Trusted Build ng Election Management System o EMS ang COMELEC. Matatandaang nakakuha ng Temporary Restraining Order o TRO sa Korte Suprema ang isang senatorial at 7 local aspirant na ang epekto kailangang ilagay ng COMELEC ang pangalan nila sa balota na naunang hindi isinama. Bukas, plano ng COMELEC na maipakita sa publiko ang bagong ballot phase kung saan kasama na ang pangalan ng 8. Sa Miyerkules naman, umaasa ang COMELEC na makapagsisimula silang muli na mag-imprenta ng balota. Kung may pahabol na namang pangalan ng aspirant na nakakuha ng TRO sa Supreme Court, aaksyonan daw nila ito. Nagdagdag din ang COMELEC ng add feature sa EMS para mas madaling makapaghabol ng mga pangalan sa balota. Pero paalala ng COMELEC, may hangganan ng panahon para rito. Meron pong panahon na maaari pong hindi na makatugon ang COMELEC sa ipag-uutos sa atin. Kung ano po yung tamang panahon na yan, later na lang po natin sasabihin. But in the meantime, again, we will proceed with the printing by Wednesday. Para naman daw hindi na maulit ang pangyayaring ito sa 2028 presidential elections, balak ng COMELEC na agahan ng filing ng Certificate of Candidacy ng mga tatakbo. Kung October 1 to 8 ito ginawa nung nakaraan taon, baka raw pwedeng July pa lang mag-file na ng COC. Sa ganitong paraan, may sapat na panahon ang COMELEC at Supreme Court at hindi maapektuhan ang paghahanda sa eleksyon. Yun nga lang, hindi raw ito ganun kadali. At least, meron silang September, October, November, December para makapunta sa Korte Suprema. Yung mismong registration of voters, dapat doon bago mag-July, tapos na yung filing ng application for registration as a voter. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, nakatutok 24 oras. Nabahala raw si Pangulong Bongbong Marcos sa ilang probisyon ng Senate Bill 1979 o ang Prevention of Adolescent Pregnancy Act of 2023. Dahil dyan, agad daw niyang ibibito kapag naipasa sa kasalukuyan itong bersyon ang may akda ng panukala na si Senadora Riza Ontiveros. Bukas man sa amyenda, idiniin na wala sa panukalang batas ang sinasabing probisyon ng Pangulo. Nakatutok si Ivan Mayrina. Kung ito'y para pigilan ang pagdami ng mga batang ina, wala raw pagtutol si Pangulong Bongbong Marcos sa isinusulong na Comprehensive Sexuality Education o CSE na bahagi ng Senate Bill 1979 o ang Prevention of Adolescent Pregnancy Act of 2023. Lubhang mahalaga raw kasi nakilala ng mga kabataan ang kanilang katawan at maipaliwanag ang masamang epekto ng pagbubuntis at pag-aalaga ng sanggol kapag nasa murang edad pa lang. Yun nga lang, may nabasa raw siya sa panukalang batas na hindi niya nagustuhan. Over the weekend, I finally read in detail Senate Bill 1979. And I was shocked and I was appalled by some of the elements of that. Because this is all this woke that they are trying to bring into our system. You will teach four-year-olds how to masturbate. That every child has the right to try different sexualities. This is ridiculous. It is abhorrent.
It is a travesty of what sex education should be to the children. Patuloy naming nililinaw sa Malacanang kung saan nabasa ng Pangulo mga probisyon kanyang tinukoy dahil base sa kopya ng Senate Bill 1979, walang ganyang mga probisyon. Ayon sa may akda nito na si Senador Risa Hontiveros. Mr. President, with all due respect, maliwanag na wala po sa bill kahit ang salita na masturbation. Wala din po yung try different sexualities. CSE contains the very same things you support. Teaching kids anatomy, the consequences of early pregnancy. Yan po ang atin ding isinusulong. Ang mga pagtutol ng Pangulo katulad sa mga nauna ng pinalutang ng mga tutol din sa panukala, tulad ni dating Supreme Court Chief Justice Lourdes Sereno at ang grupong Project Dalisay. Sa Section 6 kasi ng kontrobersyal na panukala, nakasaad na isasama ang comprehensive sexuality sa school curriculum sa gabay ng DepEd at ng international standards. Pagtukoy ni Sereno, dalawa lang ang international standards sa sexuality education, ang WHO at UNESCO. There are two international documents at doon ho, pagbabasahin nyo yung international documents na yon, ano ho ang mga basic principles? That sexuality education shall be given to children as early and as comprehensively as possible. Ano po ba ang mga ibang principles dyan? The children have the right to sex. And doon po, makikita nyo po doon sa UNESCO, natuturuan pa nga po ng negotiation ang mga bata and the decision when, how, and with whom to have sex. Nauna ng pinabulaanan ni Hontiveros ang mga sinabi ito ni Sereno. Ang basihan daw ng CSE sa isinusulong na panukala ang Responsible Parenthood and Reproductive Health Law at wala rin daw sinasabi na kailangang sundin ang patakaran ng ibang bansa. Ang Pangulo nangakong agad ibivito ang batas kapag naipasa sa kasalukuyan nitong bersyon. Tugon ni Hontiveros. I am willing to accept amendments to refine the bill so we can steer it to passage. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina nakatutok, 24 oras. Humihingi ng paumanhin ang gwardyang nasa viral video na nagtaboy sa sampagita vendor sa harap ng isang mall. Sinabi ito ng gwardya nang humarap siya sa PNP kasama ang ilang opisyal ng kanyang security agency. Sabi ng gwardya, napuno siya kaya itinaboy ang babae at pinigtas ang panindang sampagita. Ayon sa security agency, hindi inalis sa trabaho ang gwardya at naka-off detail o hindi muna pinapapasok habang nagsasagawa sila ng sariling investigasyon. Magdaragdag din daw sila ng mga programa at training para sa kanilang mga gwardya. Sa amin lang, doon sa sitwasyon na yon, kinausap na lang namin yung guard namin. Sana huwag na mangyari ulit. At saka kung ano yung mga encounter, susundan na lang natin yung mga tinuturo sa trainings. Mga kapuso, sa gitna ng lumalamig na panahon dahil sa amihan, nakapagtala ng andap of frost sa Benguet. Sa bayan po ng Atok, bahagyang namuti ang ilang pananim dahil nabalot ng yelo ang mga dahon. Isa ang andap sa mga pinaghahandaan ng mga magsasaka tuwing kasagsagan ng amihan season, lalo't pwede itong makasira ng mga pananim na gulay. Kaninang umaga, bumagsak ang temperatura sa kalapit na bayan ng La Trinidad sa 12.9 degrees Celsius ayon sa Pag-asa. Ito na sa ngayon ang pinakamababang temperaturang naitala sa amihan season. Pero posibleng bumaba pa yan sa mga susunod na linggo. Nagpapatuloy rin ang malamig na panahon sa Baguio City, Itbayat, Batanes, Abukay, Bataan at Tanay, Rizal. Buong Luzon pa rin ang direktang naapektuhan ng hanging amihan. Pero meron ding easterlies na nagdadala naman ng malinsangang panahon sa ilang lugar. Dahil sa banggaan ng malamig at mainit na hangin, muli ring magbabalik ang shear line. Base sa datos ng Metro Weather, kalat-kalat ang ulan sa Cagayan Valley, Cordillera, Aurora, Quezon, Mindoro Provinces at Palawan. Sa Metro Manila, magdala pa rin ng payong sakaling may bigla ang pag-ambon, may mga pag-ulan din sa Visayas, malalakas ang buhos ng ulan sa ilang lugar lalo sa mga probinsya ng Samar. Mas malawakan naman ang ulan sa Mindanao lalo na bandang hapon. Posible pa rin ang mga pagbaha o landslide kapag may thunderstorms kaya maging alerto ang mga residente. Niyanig ng lindol ang ilang bahagi ng Southern at Central Luzon, pati po Metro Manila. Magnitude 5.5 ang lindol kaninang 6:42 p.m. na ang sentro ay naitala 23 kilometers northeast ng Lubang, Occidental Mindoro. Naitala ang Intensity 4 na pagyanig sa Lubang, Intensity 3 sa Quezon City,
Makati, Taguig, Ubando sa Bulacan, Hermosa, Bataan, Cainta, Rizal at Cabuyao, Laguna. Naramdaman din ang pagyanig sa ilang lugar sa Oriental Mindoro, Cavite at iba pang bahagi ng Metro Manila. Na-detect din na nagkaroon ng mga pagyanig sa Batangas at Quezon. Walang ulat ng pinsala sa ngayon pero posible ang aftershocks ayon sa PHIVOLCS. Ilang oras mula ngayon, gaganapin na ang inauguration ni US President-elect Donald Trump. Ano nga bang epekto sa Pilipinas na mga polisiyang gustong gawing prioridad ni Trump? Kabilang ang paulit-ulit niyang pahayag sa paghihigpit ng border ng Amerika. Nakatutok si Joseph Moro. Could have a wide-ranging impact. Matapos ang TikTok shutdown sa Amerika kahapon dahil sa utos ni outgoing US President Joe Biden, inanunsyo ni Trump na sa pagbabalik niya sa White House, i-extend niya ang deadline para makahanap ang kumpanya ng social media app ng Amerikanong buyer para makapagpatuloy ito mag-operate sa Amerika. And as of today, TikTok is back. So they'll have a partner, the United States, and they'll have a lot of bidders, and the United States will do what we call a joint venture, and there's no risk. Sinabi niya yan sa harap ng libu-libong taga-suporta sa bisperas ng kanyang inauguration bilang ika-47 na presidente ng Estados Unidos. Dito muli rin niyang iginiit ang paghihigpit ng borders ng Amerika. We will make America great again. By the time the sun sets tomorrow evening, the invasion of our borders will have come to a halt, and all the illegal border trespassers will in some form or another be on their way back home. The border security measures I will outline in my inaugural address tomorrow will be the most aggressive, sweeping effort to restore our borders. Mamayang madaling araw dito sa Pilipinas o alas 11 ng umaga, January 20 sa Amerika, manunumpa bilang Pangulo ng Amerika si Trump matapos siyang talunin si Democratic Presidential Candidate Kamala Harris. Gagawin dapat ito sa harap ng US Capitol pero dahil sa matinding lamig, inilipat ito sa loob ng Congressional Complex. Kasunod ng panunumpa ang kanyang inaugural address na gagawin daw niyang uplifting and unifying. Sabi ni outgoing President Joe Biden, plano niyang dumalo sa ceremony at matunghaya ng transfer of power. Dadalo sa inauguration si Philippine Ambassador to the US Jose Manuel Romualdez. Ano nga ba ang mga posibleng epekto ng mga polisiya ng Trump administration sa Pilipinas at sa mga Pilipino? Ilan sa mga pwedeng tingnan ay ang epekto nito sa mga Pilipinong nagtatrabaho doon at sa estratehiya ng gobyerno sa West Philippine Sea. Jump PFA! Dito sa Pilipinas, nagkilos protesta ang mga militanteng grupo na nagsabing wala nilang ipinagkaiba si Trump kay Biden kung polisiya raw ang titingnan. Isa pang ipinag-aalala ng grupo ang posibleng pagpapadeport ng mga Pilipinong iligal na nagtatrabaho doon. Sabi ni Romualdez, pagkapanalo ni Trump noong Nobyembre, nag-abiso na sila ng magkusa ng umalis ang mga iligal o TNT na posibleng umabot daw sa 300,000. Kampante naman si Romualdez na susuportahan pa rin ng Amerika ang Pilipinas lalo na sa issue ng West Philippine Sea. Sila ay ganun din. They also are convinced that kailangan talaga ang Indo-Pacific region must remain free. In other words, supportado nila yung mga countries that are fighting off this domination, this attempt to dominate the South China Sea. Ayon sa mga eksperto, ang pakinabang ng Pilipinas sa Trump administration ay depende nila sa pakinabang din nito sa Pilipinas. All American presidents are American-centric. Okay. They are focused on their interests, and of course, at this point in time, their interest is basically to prevent China from pushing the United States away from the Indo-Pacific region. They will help us because it's in their interest to do so. Headstrong ang Pilipinas, no? Tayo lang yung bansa sa Timog Silangang Asya ang nakipag-kompetensya sa ating teritoryo laban sa China. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, nakatutok 24 oras. In just a few minutes, mapapanood na ang dambuhalang pagbabalik ni Lolong at Dakila on GMA Prime. Bigger and more action-packed season ang adventure serye na ikinaka-excite ni Rudy Madrid at iba pang bigating cast. Makichika kay Larson Tiago. Lahat kayo na naka-happy sa amin!
Magmamayari ko kayo! Sa paghahanap ng hustisya sa pagkamatay ng kanyang mga magulang, samut-saring revelasyon sa kanyang pagkatao ang nalaman ni Lolong na una nating nakilala sa Book 1. Naging tagapagligtas siya ng taong bayan, ng mga hayop at kalikasan, pati na ng kanyang mga kauring at tubaw na may kakaibang lakas at kakayanan na pagalingin ang sariling sugat. Nakilala rin natin ang kanyang dambuhalang kaibigan. Dahil din dito, may mga naging ganid sa kapangyarihan. Kaya marami ang nagbuwis ng buhay. Pero sa huli, naibalik din ang katahimikan sa tumahan. Pero ang pinangalaga ang kapayapaan. Ginugulo na naman tayo ng mga taong alam na kaluluwa. Sabaw lang kailangan namin. May mga dati ng kalaban. Matitikman niyo rin ang banal kong aton. Pero mas marami ang bagong makakaharap. Ano ba tingin mo sa sarili mo? Bayani ka ng bayan? Very good. Mga bagong tinik sa buhay ng mga atubaw at ni Lolong. Nasaan ang ibang atubaw? Na dapat abangan sa world premiere ng Lolong Bayani ng Bayan sa GMA pagkatapos ng 24 oras. Sa isang bus terminal sa Cubao, damang-dama na ang excitement ng marami. Ang photo wall ni Dakila, pinilahan, mapabata man o may edad. Excited ako dun sa magiging output ng, ng ginawa namin for the past 2 months. Yung kaba, na-overpower siya ng excitement. First night pa lang ng Lolong pero kailangan nyo na pong abangan ang matinding pasabog. Mas malaking produksyon at mas malaking scope ng kwento raw ang pinaghandaan ni Nakapuso primetime action hero Ruru Madrid. Nung first season ng Lolong, pandemic nun so marami po tayo mga restrictions. Yung mga fight scenes namin, yung mga hindi namin nagagawa before na mga explosion, yung mga sabog. This time, ginagawa na namin siya, mas mahabang fight scenes, mas mahabang numero. Even the camera shots, the camera angles, lahat yun pinag-aralan namin. Bigatin din daw ang cast na kanilang makakasama. Kung happy ending ang pagtatapos ng Season 1 sa love story ni Lolong at ni LC, played by Shaira Diaz, isa raw sa dapat abangan kung magpapatuloy ang masaya nilang pagmamahalan. Lor Santiago, updated sa Showbiz Happening. At yun ang mga buena mano kong chika this Monday night. Ako po si Iha Arellano, Miss Mel, Miss Vicky Emil. At tara na, nood na tayo ng Lolo! Yes! Thank you, Iha! Oh, dyan na sa bubong ng GMA, ha? Nasa labi kanina. Nasa labi ba? Nasa labi kanina. Thanks, Iha. Abangan natin. Yay! Yan ang mga balita ngayong Lunes. Ako po si Mel Tiangco. Ako naman po si Vicky Morales para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, ako po si Emil Sumangil. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino, nakatuto kami 24 oras. Tulong na!